tayo lingapin, bayang muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa biging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Isang pinagpalang umaga po sa inyong lahat mga kapanalig. At pinagdiriwang po natin, gaya po ng nabanggit ni Brother Ralph, si San Francisco de Sales. Simulan po natin ating banal na misa sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pagkikipagkaisa na banal na Espiritu naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, alalahanin natin ang ating mga pagkukulang sa Diyos at sa bawat isa bilang paghahanda natin sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, upang mailigtas ang mga hinirang mo, niloob mong ang obispong si San Francisco ay makibagay sa lahat ng tao. Pagkaloob mong ang kanyang pagkauliran ay matiyagang at sa matiyagang pagmamalasakit sa kapwa ay lagi naming maipamalas sa paglilingkod sa aming mga kapatid. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Mula nang ilabas ko sa Ehipto ang Israel, wala pa akong bahay na masasabing akin. Hanggang ngayon, tolda pa ang aking tahanan, kahit lagi akong kasama ng Israel. Wala akong sinabi anuman sa sinumang hukom tungkol sa tahanang Sedro na dapat kong tirhan. Gayong ako ang pumili sa kanila upang mamahala sa aking kawan. Sabihin mo rin sa lingkod kong si David ang salitang ito ng Panginoon. Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako saan mang dako at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon, wala nang aalipin sa kanila tulad noong una. Buhat nang maglagay ako ng hukom nila, magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambayanan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Siya ang magtatayo ng templo para sa akin. At sa kanyang angkan, magmumula ang maghahari sa aking bayan magpakailanman. Kikilanlin ko siya, anak at ako na may magiging ama niya. Parurusahan ko siya, tulad ng pagpaparusa ng ama sa nagkasalang anak. Ngunit ang paglingap ko sa kanya'y hindi magbabago, di tulad ng nangyari kay Saul. Magiging matatag ang iyong sambahayan, ang iyong kahariay, hindi mawawaglit sa aking paningin, at mananatili ang iyong trono. Isinaysay ni Nathan kay David ang lahat ng sinabi sa kanya ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Sabi mo, O Poon, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David mong hirang, at ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Ako'y tatawaging Ama niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Gagawin ko siyang anak na panganay, mataas na hari nitong daigdigan. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi.
Ang aking pangako sa kanya'y iiral at mananatili sa kanya ang tipan. Laging maghahari isa niyang angkan, sintatag ng langit, yaong kaharian. Sa kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Hallelujah, 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 hallelujah. Salita ng Diyos ang buto na tanim ni Jesucristo upang tumubo sa tao. Alleluia, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo ang rin. pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yun, muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Pinagkalipunpunan siya ng napakaraming tao, kaya't lumulan siya sa isang bangkang nasa tubig at doon naupo. Ang karamihan naman nasa dalampasigan, nasa gilid na ng tubig, at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng talinghaga. Ganito ang sabi niya, "Pakinggan ninyo ito, may isang magsasaka na lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan. Agad sumibol ang mga iyon sapagkat manipis lamang ang lupa doon. Ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang mga binhing tumubo, palibhasay walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan, lumago ang mga dawag at ininis ang mga binhing tumubo kaya't hindi nakapamunga. At may binhing nalaglag sa matabang lupa, at ito'y tumubo, lumago at nag-uhay ng mainam. May uhay na tig-30, tig-60, tig-100 ang butil. Sinabi pa ni Jesus, ang may pandinig ay makinig. Nang nag-iisa na si Jesus, ang ilang nakarinig sa kanya ay lumapit na kasama ang 12 at hiniling na ipaliwanag ang talinghaga. Sinabi niya, sa inyo'y ipinagkaloob na malaman ang lihim tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit sa iba, ang lahat ng bagay ay itinuturo sa pamamagitan ng talinghaga. Kaya nga tumingin man sila ng tumingin ay hindi sila makakita at makinig man ng makinig ay hindi makaunawa. Kung gayon, marahil sila'y magbabalik loob sa Diyos at patatawarin naman niya. Pagkatapos tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo naunawaan ang talinghagang ito? Paano ninyo maunawaan ang ibang talinghaga? Ang inihasik ay ang salita ng Diyos. Ito ang mga nasa daan na nahasikan ng salita. Pagkatapos nilang mapakinggan ito, pagdakay dumarating si Satanas at inaalis ang salitang napahasik at sa kanilang puso. Ang iba'y tulad naman na napahasik sa kabatuhan. Pagkarinig nila ng salita, ito'y agad nilang tinatanggap na may galak. Ngunit hindi naman ito tumitimo sa kanilang puso, kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng kahirapan o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Ang iba'y tulad na napaghasik sa dawagan, dinidig nga nila ang salita, ngunit sila'y naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito.
naging naibigin sa mga kayamanan at mapanghangad sa iba pang mga bagay, ano pat ang salita'y nawalan na ng puwang sa kanilang mga puso, kaya't hindi sila nakapamunga. Ngunit ang iba'y tulad sa binhing napahasik sa matabang lupa, pinakikinggan nila at tinatanggap ang salita at sila'y nagsisipamunga. May tig 30, may tig 60, at may tig 100. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kompleto, Ricardo, ika nga. Ito yung talagang pusod na mabuting balita, isang talinghaga. Aba, dinugtungan pa ni San Marcos. Ano kaya ang dahilan kung bakit niya isinulat pa itong mga paliwanag na ating Kristo? Ibig sabihin lamang, talagang ganon si Kristo. Kapag hindi mo naintindihan, magtanong ka. Ipapaliwanag ito sa iyo ng husto. At ang dating nito ay para ikaw ay umunawa sapagkat meron ka namang pandinig, nakakakita ka, nakakarinig ka. At ibig sabihin yan ang pamamaraan to absorb things of great beauty and especially the words of our Lord Jesus Christ. Kaya ito ating mabuting balita, parang dalawang bagay, ang paglalahad ng talinghaga at ikalawa ay ang pagpapaliwanag ng talinghagang pinahayag ng ating Panginoong si Jesucristo. Mga talinghaga na talagang maunawaan ng sino man nakikinig sapagkat ito ang mga pangkaraniwang nangyayari sa kanilang kapaligiran. Kaya pag sinabing ang magasik, alam na nila yon sapagkat karaniwan na nila nakikita o kaya'y ginagawa nila ang paggasik na ito. Kaya ibig sabihin, hindi moderno pa. 2,000 years ago ang paggasik. Alam pa ba ninyo kung ano ginagawa nila? Ay, basta't may bukirin yan, may mga bini sila, isasabog muna nila lahat yan kung saan man ito lumagpak. Basta, sa magsasabog na lamang sila ito ng mga binhi at pagkatapos, tsaka nila aararuhin. Di ba? Kaiba sa mga modernong pamamaraan. May traktoran yan at nililinis muna. Pagtatanam, merong punlang iyan, dyan ipupunla. Pagkatapos, alam na ninyo, planting rice. Di ba? Pero ibig sabihin, ang makaluma ay talagang iba ang pamamaraan. Kaya sa pagsabog na yon, may nalalaglag sa daanan. Hindi ito ang pilapil, pero pag pilapil, maayos na yun, maalis na yung tatamnan. Pero nalalaglag ito sa mga niyayapakan ng mga tao. May mga binhi namang nalaglag sa mga batuhan. Manipis lamang ang lupa doon. Hindi gaano itong sumisibol, nag-uugat, pero kapag tumindi na ang sikat ng araw, ay hindi na ito natutuloy, natutuyot na lamang ito. May mga binhi namang nalaglag sa mga damuhan, sa mga dawag. Kapag lumaki na yung mga damong ito, mga dawag, naging dawagan na ito, nasisikil ang mga binhi na kalinsabay o doon lumagpak sa mga damuhan. Pero heto ngayon, ang napakaganda, ang butil ay lumagpak sa isang matabang lupa at tuloy-tuloy na nagkaroon ng ugat, nagkaroon na ito ng malalabay na mga daon hanggang magkaroon ito ng bunga. At hindi lamang bunga, hitik sa bunga, tig 100, tig 30, tig 50 butil ang bawat uhay. Alam mo natin kung ano yun, ito'y trigo. Di ba? Sapat may mga butil na yan, may mga mararaming mga butil na isang uhay lamang, marami kang makikitang mga butil. Kaya heto yung pahayag ng ating Kristo sa ibig sabihin nito. Pero pinangunahan ng kanyang mga lagad before everything else, what the reasons or all the reasons for claiming the beauty of the parable. Do you have ears to listen? Do you have eyes to see? Yan muna. Yan, meron muna siyang pasakali, di ba? O pa sabihin, bago ninyo tingnan, bago ninyo marinig ang mga paliwanag ko sa mga natalinghagang aking binitiwan, teka muna, meron ba kayong mga mata upang makakita? Meron ba kayong mga tainga upang makinig? Ayan.
Kaya ibig sabihin, may angking kalagahan ang sasabihin ng ating Panginoong Kristo. Kaya dapat mong unawain, all your eyes upon me. Kaya all your ears upon me. Na kaya merong nakita, may narinig, at iba pang mga senses ika nga upang tanggapin mo ito ng buong buo na may halaga at kahulugan sapagkat ito magiging hamon sa mga inihasik na biyaya ng Diyos. Ito ay mga salita ng Diyos upang ipahayag. This is the content. Ito ang nilalaman ng paghahari ng Diyos. Ang mga salitang ipinabinahasik upang ito'y higit na tanggapin sapagkat napapangunahan ng pangunawa. Kaya ang mga binhito ay mga salita ng Diyos. Noon nangangaral ang ating Panginoong Kristo, maraming mga iba't ibang mga nilalagpakan ng mga nakaririnig at nakakakita sa kanyang mga pinaliliwanag. May mga tao din sumasalunga. May mga tao nag-aalilangan sa masasabihin ng ating Panginoong Kristo. May mga tao naman talagang nakatungo at talagang attentive sa mga palahayag ni Kristo. At minsan dinadagukan nila ang kanilang mga dibdib sapagkat may dating para sa kanila, may diwa at kahulugan itong salita. Kaya nakikita ni Kristo, iyan ang mga taong may pandinig, yan ang taong may mga mata para makakita. In other words, silang mga tao na nakauunawa sa aking mga ipinaliliwanag. Kaya, ang pinapakita ng ating pong Panginoong Kristo, ito yung sapat na dapat na pag-uugali ng mga tao kapag nakakarinig sila ng salita ng Diyos na naiintindihan nila at naunawaan upang sa pagkaunawa nilang ito'y merong dalang mga kahalagahan sa buhay. Kung tumanggap ka ng salita ng Diyos at pinatotohanan mo ito, pinanunawaan mo ito, meron itong magiging resulta at ito'y nagiging kaakit-akit sa mata ng Diyos. Ang resulta upang ikaw ay magasik ng kapayapaan sa bandang huli, ikaw maging instrumento ng huwaran bilang isang Kristiyano, and marami pa na nilalayo ng ating Panginoong Kristo. Teka muna, ang ating Panginoong Kristo ay nakatutok yun sa epekto ng iyong mga ginagawa. Hindi yan. Sapagkat expectedly, mayroong effect itong mabuting balita na inihahasik niya sapagkat mayroon siyang ini-establish, mayroon siyang ginagawang mga pamamaraan para hubugin ang tao sa tamang landas ng matuwid na pamumuhay. And of course, ang result nito ay maganda. May ani ito na maghihitik sa bunga. Oo, pero hindi siya result-oriented. Pero naroon siya sa pamamaraan, sa paglakad ng panahon, sa takbo ng buhay ng mga tao na kanyang hinuhubog sa tamang landas at tamang asal. Kayo pala'y magbubunga ito ng hitik sa bunga sapagkat the mere attitude of life is one being molded by our Lord Jesus Christ in His words and in His deeds. Ikalawa, ang mabuting balitang dumarating ay nagbibigay daan sa aral ng Diyos na naggagaling sa Diyos sapagkat ito'y nagiging makadiyos sa pamamaraan na pagtanggap ng karunungang isinasa buhay. Madalas ang sabi natin, makadiyos ba ang taong yan? May takot ba sa Diyos ang taong iyan? Nagbibigay halaga ba yan sa mga lituntunin ng Diyos o mga batas ng Diyos upang sabihin nagbibigay halaga at importansya ang mga tao sapagkat ang kanyang buhay naging huwaran sa mata ng Diyos at sa mata ng kapwa. Kaya may pagkatulad, may tinutularan ka, meron kang inihambing, meron kang magiging maganda ang pinanununton mo sa buhay nito sapagkat may mga taong pampatnubay sa iyo na natunay na sila'y makadiyos, pues nagiging makadiyos ka rin sa lahat ng bagay sa iyong nakikita, sa iyong paligid, sa mga tao na nagbibigay halimbawa at kahulugan sa pagiging makadiyos nila sa kanilang buhay. Ikatlo, meron palang patutunguhan ang mabubuting gawain ng mga tao.
Totoo ba yun? O minsan, gumawa ka na mabuti, ikaw pa ang masama. O ano lang yan, mga side remarks lamang yan. Pero hindi pinahintulutan ng Diyos na ikaw gumagawa ng mabuti, puro kapal pa ka naman ang magiging resulta. Yan ang madalas sasabihin ko, hamon lamang sa pananampalataya, but to continue doing good and doing things of great value in terms of your faith. Kaya sabihin ng mga ibang mata, magsumikap ka. Iyan ang pagsisikap ng tao upang manatili ang binhi na isinasabog sa atin upang magdulot ito ng kabutihan at huwarang buhay na nalalarawan sa ating salita at gawa sa buo nating pagkatao upang masalamin sa kanila namang pagkatunghay kung ano ang diwa at kahulugan ng tunay na makadiyos o tunay na nagbibigay halaga sa aral ng mabuting balita. Napakahalaga ng buhay kung ganon, kung ganito ang ating tinitignan palagian. Una, ginagamit mo ang iyong pangunawa, hindi yung kaplastikan ng buhay. Binibigyan mo ng pagpapahalaga ang misyon ng simbahan sapagkat nahuhubog ang iyong kaisipan, ang iyong pananampalataya at nahuhubog ang iyong ibig na marating sa buhay na ito. One's destiny in life is to have the good life as we live along this life. At pagdating ng panahon, ito ang natawag nating buhay na walang hanggan na kakamit natin. That kind of destiny so that we go on with our lives with God and aiming at the life everlasting. At sa kabuuan na ating pagdiriwang na ito, nawa ang banal na misang ito ang humubog sa ating karunungan, the wisdom of God, na hindi dapat alisin, kundi magkaroon ng pagtahak sa matuwid nating pamumuhay. Hubugin ang ating pag-uugali sa araw-araw, lalong-lalo na ang ating destinasyon, buhay o tao, saan mo dadalhin ang buhay na pinagkaloob ng Diyos? Sa mabuti at masama o sa hanggang sa makamit mo ang buhay na walang hanggan? Halina at ang banal na misa na nawagan para sa atin sa isang kayaayang buhay, pagpapala ng Diyos ika nga sapagkat mabuti ang Diyos at punong-puno siya na dakilang pag-ibig sa tanan, ngayon, bukas, at magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, itaas mo natin ang ating mga panalangin, kahilingan at mga pagsusumamo para sa ating sambayanan. Sa bawat panalangin, ang ating tutugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa daigdig, naway maging tulad ng mayamang lupa na nagbibigay bunga ng tig-iisang daang ani. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng mga bansa, naway mamuno sa pamamaraang kaaya-aya sa Diyos at sa kanilang nasasakupan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga hindi nasisiyasat ng mga ambisyon at pagkamakasarili, naway hindi makasagabal sa salita ng Diyos sa ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway makaranas ng nakapagpapagaling na kapangyarihan ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pumanaw, naway magtamasa ng liwanag, kaligayahan at kapayapaan sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makalangit na Ama, tulungan mo kaming makilala ang binhi ng iyong salita at gawa sa aming buhay. Huwag nawa kaming mga magambala ng mga alalahanin sa mundong ito, bagkus maging maliksi kami sa paglilingkod upang mamunga ang aming mga mabubuting gawain. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
butas ng ubas at tanggapin sa iyong kamay. Manalangin ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ginanap naming paghahain na nagdudulot ng kaligtasan, ang puso ay pagningasinawa ng iyong Espiritu Santo na nagpaalam kay San Francisco para siya'y umamo at makaakit ng mga nagmamahal sa iyo. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Taas sa din. Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Francisco ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at magiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpasa hanggang ngayon sa mga pananalangin kanilang iniukol kaysa ng sambayanan mong dito'y natitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos na luwalhati ang langit at lupa. Sana Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Ngayon din naman, na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig, pususin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francis, nami Santo Papa, si Honesto naming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pakindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, si San Jose, na kanya dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ang pag-ibig nating awitin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin. Sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming napakaraming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, ipamahagi po natin ang kapayapaan ni Kristo sa bawat isa. Kapayapaan po. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa
Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo sapagkat tayo inaanyahan sa kanyang banal na salo-salo. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa mahal na Birheng Maria, Ina Poong Bato. Panalangin para sa kapayapaan. Ina natin sa langit. Pagpapakasakit. Kami bumaling sa iyo sa banal na pagpapakasakit at mapagmahal na pagtitiwala. Mahabaging puso, bigyan mo kami ng kapayapaan, tamuhin ang makatwiran at walang hanggang kapayapaan sa daigdig, gawing makatarungan at banal ang tagumpay. Pangalagaan ng aming mga tahanan, mga simbahan at bansa, kabanal-banalang Maria, Ina ng Diyos, kaawaan mo ang sangkatauhan sa kanilang kalungkutan, kahirapan at pangangailangan. Ipahiwatig mo sa lahat ng mga bansa ang kahangahangang pagmamahal ng iyong kalinis-linisang makinang puso at patnubayan kami sa iyong dakilang anak sa kanyang Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay maitaguyod sa aming pagtulad sa pag-ibig at matiyagang pagmamalasakit ni San Francisco upang aming makamtan ang kaluwalhatian sa piling mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Mga kapatid, ang pagbabasbas mo ay magaganap Salutaris Dia, Vecellipad dis ostium, bella premur hostilia, naromur ver auxilium, unitrino ve Domino, sit sempiter nag
Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanal-banalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayon na nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang ang maasa ng kagalingan. Ngayon din ipanalangin natin ang mga nangihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina't kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng Banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at ang bibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, ikaw ang paaming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapalay pinagkaloob mo ang lakas ng aming kahinaan. Tungayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matitinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at taliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan ng kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Inihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ng tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo na makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ero sacramentum veneremur cerui et antiquum documentum novo cedat vitui preset fides supplementum sensu defectui genitoque lauset jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti amor troque
panem de cielo prestiti eis. Omne delectamentum in se habente. Oremus. Deus qui nobis sub sacramentum mirabili, passionis Tuae memoriam reliquisti, tribueque sumus, ita nos corporis et sanguinis Tui sacra mystere venerari, ut redemptionis Tuae fructum in nobis iugiter sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo, tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang Purihin ang esposo. Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo.